Guys, nasa 12,000 to 15,000 pesos yung nagastos natin dito. Hindi pa kasali yung labor natin. So, sa labor, nakagastos po ako ng 10,000 pesos sa labor. So, imagine, ito palang semento na part. Ang nagastos natin in total is around 22,000 to 25,000 pesos. Nabigla din ako, guys. Kung nabigla kayo and maybe you might think that it is impossible, try to build one for yourself para malaman ninyo. Kasi ako din, sabi ko, ang budget ko lang din sa bakod. Sabi ko, okay na siguro yung 10,000 to 15,000. Maximum siguro 20,000. Tapos na yung buong game. Mayumi, ano na naman yan, nak? Ulan, oh. Kita nyo may ulan? Gusto mo mabasa ng ulan? Oh, kita nyo. Ay, ano na naman yan, Mayumi? Ligo. No. I know. Hindi, gani kayo nag-aulan. No. Ay, ano sabi ni Mama? Rain, rain, go away, oh. Rain, rain, go away. Come again another day. Little Mayumi wants to play. Rain, rain, go away. Si Calby at si Chico andito na. Ay, si Calby at si Mayumi andito na sa labas. Ay, naku, oh, matigas talaga siya, guys. Akala nyo lang yan, mabait lang yan siya, pero walang laban yung mga kapatid niya sa kanya. Oh. Wala yan siyang pakialam. Si Chico kasi, nasa ano si Chico, natutulog pa. Hayaan ko na lang sila maglaro sa ulan. Ay, wag magalit ka. Wag magalit kay Yumi na. Wag mag-fight, wag mag-fight. Calby, hindi man maganda yan, anak. Ay, na. So, I will give Mayumi na lang. I'll give her away. Yeah. Oy! I gave her away na lang, oy. Yeah. Ayan. Yeah. Ikaw ba ang malapit kay Mayumi tapos magyaya ka dyan? Nakatulog ako, guys, katabi ni Chico. Ito si Calby talaga matigas, hindi natutulog. Si Mayumi din kakagising niya lang. Alas 4 ng hapon, nagmerienda kami ng tinapay. Sabi ko kay Mama, uwi na siya ng maaga ngayon para naman makapag Sunday sila ng mga bata. Kaso hindi ko alam anong oras pa uuwi yun. Ayan, medyo umuulan na po. Pero hinahayaan ko lang yung mga bata kasi ililigo ko na lang sila pagpasok sa loob. Maganda naman ang panahon kanina, ha? So you have to shower when you're done playing? Oh, because when the rain gets you and you don't shower, magkasakit ka. So I know I'm done because you say I won't be sick. Huwag mag-away lagi, be gentle. Oh. Tayo na. Opposite. Whoa! Wow! Black and white. Yay! Oh! Yay! Look, it's opposite now. Mayumi, uwi na tayo. Let's go. Let's go home. Let's go home. No. Ay, ka, Mama. No. We go home. Mom, I'm going to hide this. Let's go. Mayumi, let's go. Yeah. I don't tell me no. Tara na. Now. 1, 2, 3. Maglaro lang tayo ng buhangin sa dagat, nak. Wag lang dito kayo, mag-ulan na. Ay, nakula talaga. Ayaw makinig. So, good news, guys. Merong nag-message sa akin na panood niyo yung vlog. Napanood niyo yung vlog ko na nagsabi ako meron akong sobrang graba dito. Nag-message sa akin, bibilhin daw nila kasi may bahay daw sila dito malapit. So, natuwa naman ako, guys, no? Kasi sobra-sobra. Hindi ko talaga ito magagamit. Hindi ko nga alam.
Sayang din yung binayad ko dito. 2,700 pesos kasi yung binayad ko. Sa half load ba yung tawag mo dito? Ay, yung mini load. 2,700 pesos yung binayad ko. Tapos konti lang yung ginamit ko talaga. So sayang na sayang itong sobra dito. Kaya nga sabi ko, kung sinong gustong bumili nito ng mga kapitbahay ko lang nagpapagawa ng bahay or pader nila, kunin na lang nila to. Kasi nga, hindi ko na siya gagamitin. Then sayang din yung pera, guys. Nagkamali kasi kami ng ng oo dun sa supplier namin. Nag-oo ako nang hindi ko naintindihan. Kaya pagdating, ayan, para po ako magpapagawa ng resort. Sa dami po ng graba na binigay nila. And medyo maulan na. Nag-comment pala si Part sa akin na kung pwede daw, puntahan namin Socoteco at patanggal daw namin yung kuryente sa harapan mismo at ilagay daw siya sa gilid ng bahay. Parang katulad nito mga kapitbahay namin na sa gilid daw nilalagay at hindi sa harapan mismo. So titingnan natin kung posible ba, no? Pasok muna tayo, guys, at gigisingin ko na po si Chico. At gusto ko kayong kausapin. Ayan na, ulan na. A few moments. Hapon na! Hapon na, nasaan ang stand ko? Bakit nawawala? Hindi ko makita. Alas 5 na. Mayumi, alas 5 na. Alas 5 na ba? Pumasok ako kanina, guys, kasi andito ako sa labas. Nagtitingin-tingin ako sa gate ba. Tinitingnan ko yung gastos ng gate. Alam ko marami sa inyo nagtatanong pala no magkano yung inabot nitong gate natin na to. So bibigyan ko kayo ng rough estimate lang. At yung rough estimate, ito yung pinakamalapit sa total na nagastos so far. So kung curious kayo kung magkano yung nagastos sa gate na to, panoorin nyo dito, guys, kasi i-share natin. Okay, so bago ko ibigay sa inyo yung gastusan sa gate, i-tour ko muna kayo dito sa labas na area. Okay, para mabigyan ko kayo ng intro kung ano yung talagang nagastusan natin. So sa gastusan ng gate na ibibigay ko sa inyo, simula lang dyan, guys, hanggang dito lang sa may dulo niya. Okay, so meron mga nagtatanong, Madam, gaano ba kalaki itong iyong bahay? 150 square meters po itong bahay. Nung unang kita ko pa lang sa model ng bahay na to, at unang punta ko pa lang dito sa area na to, nung hindi pa siya develop, guys, yung puros pa lang talaga siya, alikabok at saka damo, nagustuhan ko siya. At lagi kong sinishare sa inyo kung bakit ko siya nagustuhan, dahil gusto ko yung area na side na to ng Gensan. Gusto ko rin yung area ng nasa harapan na puros puno ng niyog. Gusto ko rin yung area dun sa may gilid na puros puno. Okay, yun yung nagustuhan ko. At kung pupunta sa main city center, hindi siya ganun kalayo. Siguro mga 15 minutes, 20 minutes, kapag okay yung takbo ng kotse mo, ay makakarating ka na sa syudad mismo. Alright. So ngayon, dito, bibigyan ko kayo ng tour ng bahay sa loob. After 2 years, ano na yung itsura ng bahay natin? 2 years ba talaga? Kasi nag-Christmas na kami dito nung isang beses last year. Yes, magki-Christmas kami ngayong taon, ikalawang Christmas na. So magto 2 years na siya, guys. Ano yung update dun sa ating interior design after 2 years at ano yung pinagsisihan ko. Gusto kong i-share sa inyo yun. Siguro bukas natin gagawin kasi ngayon medyo madilim sa loob. Pero dito tayo sa may labas. So excuse lang muna dito, guys, sa kalat. Ayan, meron pang isang cute na kalat, oh. Dito sa labas, bali ito siya, matagal ko na to pinagawa. Etong pader. Ayan, hanggang dyan sa may gilid. Bakit ko pinagawa ng pader muna dito sa gilid? Kasi wala akong pera, wala akong budget that time. So sabi ko, gusto ko sana magpalagay na ng bakod, kaso hindi pa kaya. So dahan-dahan lang muna. So ginastusan ko to siya, guys. Magkano bang nagastos ko dito? Parang malaki-laki din yata. Nasa 20,000 pesos din yata yung nagastos ko sa pagpader ng gilid. Okay, para lang ma-separate siya dun sa kabilang bahay. Ngayon merong nag-advise sa akin, Madam, sana inantay mong lumipat yung mga kapitbahay mo para naghati kayo. Guys, kung antayin kong lumipat yung mga kapitbahay, guys, ilang ano na siguro, ilang tawag nito, aso na siguro, at ilan na sigurong nakapasok dito sa bahay kasi parang wala pang gustong lumipat. Natatakot yata silang lumipat, no, kasi maingay tayo. So, wala pa talagang lumilipat at pinagpe-pray ko na yung lilipat sana. Okay, hindi ako hater, guys, ha. Don't judge me, no offense. Pero sana yung kapitbahay ko ay merong aso. Kung may aso, mabait. Sana, ganun lang. Kasi kung may aso tapos masyadong maingay, guys. Ano kasi ako, guys, mababaw yung tulog ko ba. Madali akong magising. So, pinagpe-pray ko na sana yung maging kapitbahay ko, kahit na may aso, hindi maingay.
Kasi may mga aso naman yung kapitbahay namin dito, pero hindi naman sila hindi naman sila wild. Lang, tatahol lang pag hindi nila kilala. Pero pag kilala na nila yung mga tao, hindi na sila tumatahol. So, okay lang yun. Okay. So, dito naman na side, punta tayo. So, the same din, pinalagyan ko din siya ng pader dyan hanggang dito. Para lang ma-separate siya, guys. Very lang talaga, very simple lang talaga na bakod sa gilid. Pero etong sa harap yung pag-usapan natin kung magkano ba talaga yung nagastos dito, no? Wait lang. Saan ba yung aking stand? At nahirapan ako maghawak. Wait lang, guys. Okay. So, eto guys, ang aking gate. Ayan. Up, careful ha. So, maraming nagsabi sa akin na, Madam, yung gate mo madaling akyatan, ganito, ganyan. Guys, kahit anong klaseng gate, madali pa din talaga yan akyatan. Yung magnanakaw, pag gusto magnakaw, talagang aakyat yan, guys. Kahit 3 tower pa yung yung gate mo. Pero ganyan yung design ng gate na ginusto ko dahil ayoko ng feeling na suffocated. Ayoko yung feeling na, ano nga yung feeling na yun, guys? Yung claustrophobic, yung parang hindi ako makahinga, yung para ako nakakulong. Ayoko yung naano ako sa elevator. Hindi naman siya phobia talaga, pero I don't feel comfortable, na anxious ako guys kapag mga ganun. Kaya pinasya ko na ganito. Pero there's a big chance na babaguhin ko siya, dadagdagan natin ng pantabon kapag feeling ko masyado siyang open. Sa ngayon, ganito lang muna. So ayan. Meron ding mga kapitbahay dito guys sa amin kung saan ganito din yung kanilang gate. So okay lang naman siya, walang problema. So sabi ko, gusto ko lang talaga ng simpleng bakod. Gusto ko lang siya na magkaroon ng, so ang kulay nito itim at saka puti. Did you know that Timothy he has stickman party. And it remember that game Kyle has on his phone and is a fight. I play with Chico, he has like that. Hayaan mo lang. He did not try. Mag-bike ka na, you can bike. So mamaya ipapailaw ko yung ilaw sa labas para makita ninyo guys kung ano yung itsura niya. But, pakita ko, ito hindi pa to siya napinturahan, ang gate natin. So, ang nilagay lang dito, para siyang primer. Hindi ko alam kung tama ba yung tawag ko. Pero, nakatatlong face kasi ako dito sa gate. Hinati ko siya into 3 para hindi sabay-sabay yung pagbili ng materyales at hindi din sabay-sabay yung paggawa ng labor para hindi tayo mabigla sa gastusin. So, ang ating una kong pinagawa talaga is itong semento na part. Ayan. Yung semento na part, yung una kong pinagawa na meron siyang poste. Huwag nyo muna tingnan itong bakal. So, sa semento na part na yan, guys, nakagastos po ako ng around mga 12,000 pesos to 15,000 pesos pagdating sa materyales. Kasama na dyan yung mga semento, yung buhangin, yung graba, at madami pang ibang klaseng kailangan sa paggawa nitong bakod. Calby! Watch ha, watch! Ano naman yan, nak? Ay, naku. Be? Ha? Be? Ano yan? Ano nga ba ginasabi ko eh? Wala na. Madumi ka na. Sige, maligo lang tayo mamaya. Ha? O, diba? Hindi na makalabas si Mayumi. Kaya meron tayong gate. Kasi kung walang gate yan, kanina pa tumakbo sa labas yan eh. Okay. Materials dito ng semento guys, nasa 12,000 to 15,000 pesos yung nagastos natin dito. Hindi pa kasali yung labor natin. So sa labor, nakagastos po ako ng 10,000 pesos sa labor. So imagine, ito palang semento na part. Ang nagastos natin in total is around 22,000 to 25,000 pesos na siya. Nabigla din ako guys. Kung nabigla kayo and maybe you might think that it is impossible, try to build one for yourself para malaman ninyo. Kasi ako din, sabi ko, ang budget ko lang din sa bakod, sabi ko, okay na siguro yung 10,000 to 15,000, maximum siguro 20,000, tapos na yung buong gate. Ganun talaga yung thinking ko guys. So be honest.
And guess what? I'm not even telling you guys na yung paggawa ko ng bakod is very careless sa gastusan. Talagang merong mga resibo, talagang itemized, all accounted for. Kilala ko yung gumawa, hindi sila nag-overprice kasi marami akong napagtanungan, mas malaki pa yung hinihingi nilang labor guys. From 15,000 pesos to 20,000 pesos yung hinihingi nilang labor para lang dito sa may semento na part. Imagine. So, yung napili ko talaga is 10,000 pesos na labor lang at saka materials natin na 12,000 to 15,000 pesos. Again, this is just the first part. 25,000 pesos approximately ngayon na gastos para sa sementado na part ng ating front na bakod. Okay? So, nung natapos siya guys, sabi ko, okay, yung susunod natin gagawin ay ito ng mga bakal naman. So, ito mga bakal naman yung binili. Ito na yung part 2 natin. So, dito sa bakal, ayan, kilala ko din yung gumawa ng trabaho nito. So, wala akong problema talaga. Imagine kung hindi mo kilala yung gumawa. Imagine kung masyado silang commercialize yung kanilang labor fee. So, kapag commercialize yung labor fee, i-expect mo talaga na mas mamahalan ka. Okay? So, dito sa mga bakal-bakal na part, guys, ang gastos ko naman dito, nasa around, eto lang ha, mga bakal na part. So, simula doon, hanggang dito, hanggang etong gate natin, hanggang dyan. Okay? Hanggang dito. Isama na natin yan. Isama na natin yung mga maliliit na bakal na yan. Ang nagastos naman natin dyan is around 10,000 pesos hanggang 15,000 pesos ulit. And I am talking about, kita nyo naman guys, ako na yung bumili ng mga materyales na to. May resibo na at binili talaga siya sa hardware. Ang problema kasi kapag nagpagawa tayo, no, tapos sasabihan mo yung mga labor mo na sila yung bibili ng materyales, minsan pwede kang dayain. Minsan pwede kang dayain kasi doon nila i-base yung kanilang labor fee. So, anong nangyayari? Mas lumalaki yung labor fee nila kasi mataas yung materyales. Minsan naman, nagdadagdag sila sa presyo ng materyales. So, for me, ako talaga ang namili ng materyales ko. Alright? Some of the materials na ginamit ko, binili ko sa kapatid ko, si Madam Ten Gives, to support her business na hardware. Yes, we do that kasi si Madam Ten Gives, mahilig siya magsuporta sa negosyo kahit sino ka pa, kahit hindi kanya kilala. Negosyo is negosyo, talagang susuporta siya. Okay? So, ganun din kaming magkakapatid, guys. Hanggat sa kaya naming magsuporta. Kasi yung pera na yan, umiikot yan sa pamilya eh. Whatever profit na nakuha ng kapatid ko sa pagbili ko sa kanya, magagamit niya pang therapy ng pamangkin ko, magagamit niya para masustain niya yung gastos nila ng mga bata, magagamit niya para ma-provide yung mga gamot ng mga bata kapag nagkakasakit sila. So, it's not something that we lost. Okay? It's like you gave something to your sister na hindi mo naman siya binigay, pero sinuportahan mo yung negosyo niya, and that's a lot better. Alright? So, ngayon, ligo ka. Ligo ka muna. Ligo ka muna. Wow! Ganda ng pool, Kyle, look, Calvin, look, they turn on the fountain. Yeah, Mom. They turn on the fountain on that side. I have no goggles. Ay, ayan o, Tito Pads has it. Swimming lesson ng mga bata. So, we are back sa aming swimming lesson. Ilang beses kaming nag-skip guys ng lesson. Magandang hapon sa inyong lahat. Time check natin, alas 3 ng hapon. At Mayumi, alas 3 ng hapon. Binalik ko sila sa swimming class. So maayong hapon sa inyong lahat. Sana okay kayo guys. Excited yung mga bata dahil matagal silang hindi nakapag-swimming lesson. Pina-recover ko sila ng maayos sa ubo. Sana hindi naman sila tamaan ng ubo ngayon na bumalik na naman ng swimming. But andyan din si Mayumi. Tanggalin mo na tsinelas niya gang. Tsaka diaper. Chico! Wow! Show Mama how to swim. What did you learn? What did you learn in swimming? There, oh, sa malalim. Go. Oh, sige, show me. Aba! Aba! Chico's turn. Aba! Wow! Saan ang goggles ni Chico?
Oh no, run away from Baby Shark. What we do? Roar! 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 I'm back here to eat you. Come back here. Wait, Chico. Wait! Chico, you look funny. Mommy, Ay. my goggles. Ayan, goggles mo. But my goggles is going water. Okay lang. You make it tight na lang. Wow, I like that goggles. Hey, can I use that goggles? I'll let Chico use it lang. For you, you need to tight. Make it tight. Okay ka lang mabasa. Nag-shorts ka sa loob. Bilis, bilis. Magtakbo siya, bilis. Wow! Wow! Swim, swim, swim. 1, 2, 3. Yay! 1, 2, 3. Yay! Ay, ang puwet. Wow, puwet! So, si Chico guys, last update ko sa inyo, pinasok ko siya ng swimming class kasi napansin ko, patong lang siya ng tubig, umiiyak na siya. Mas mataas, sobrang taas ng level niya ng fear sa tubig na hindi niya na-enjoy kapag pumunta ng mga swimming pool. So, simula nung pinasok ko siya sa swimming class, mas nabawasan yung anxiety niya around water. So, napaka-helpful talaga, no? And if you are asking kung magkano yung swimming lesson ng mga bata, I believe nasa parang 300 pesos ata per session kasi package siya eh. Naka-package siya. Ang kinukuha ko is 15 sessions to 30 sessions, depende. So ngayon 15 sessions lang kasi dalawa sila, medyo mabigat. So 15 sessions, si Mayumi wala naman siya kasi nag-enjoy lang siya sa pool. Wala pa siyang entrance fee. And then allowed naman kami magbantay. So okay lang din. Ang binabayaran ko lang si Calvi tsaka si Chico, yung coach nila at saka yung entrance fee sa pool. So medyo mabigat no kapag i-everyday mo yung swimming lesson tapos magbabayad ka ng entrance fee sa pool. Bali, ang entrance fee is around 100 pesos kada pasok sa pool. So kung dalawa sila ni Calvi, 200 pesos yun. Kapag 30 sessions, 6,000 pesos yun on top of the payment for the coach. So, talagang dagdag talaga siya guys sa budget. Pero like I said, for me, swimming skill is very essential. Hindi lamang for, emergency purposes, life skill, kundi to maximize the fun and maximize the way of living ng mga anak ko dito sa Pilipinas. I want them to enjoy the things that I did not enjoy because I have fear sa tubig. Hindi ako marunong lumangoy. So far, so good. I am very happy na it's actually happening and it's smooth. Of course, maraming salamat sa coach nila, kay Coach Kirby ng General Santos City. Siya talaga yung coach ko sa mga bata. Kasi kahit strict ko si coach, very patient siya sa mga anak ko, sa mga bata in general. Ayun. And si Calvi, yes, you may. I'm going to come with you. Pupunta daw si Calvi sa malayo. How about Chico? Wag ka muna, dyan ka lang. Ay, wala pa si coach. Number 3.5. Ay. Ah. Oh, wow. Oh, wow. Put on your goggles. Goggles mo. Dito anak. Si Coach Kirby. 3 PM man daw. 3 PM. Oo.
ko alam eh. Basta alam niya may klase kami. Okay, Calvin, show mama how you swim. I just wanna go under. Okay lang, sige lang. No, 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 let's stay there. Chico, dito ka lang ha. Put on your goggles. Goggles ka na. Okay. Swim, Calvi, swim. Ikaw, Chico, wait ka kay coach. Calvi. Calvi. Dito ka, swim ka dito. Mamaya na. Mamaya na. No. Chico, very good. Put on your goggles, anak. Wala pa si coach. Asa man? Why? 1, 2, 3, 4. Wala, coach is here na. Hello, asa na picture? Dugay-dugay po, dimingaw sila. Sigitip. Kabiri swim lang. A few. Hey, Chico, come here. How are you? High five. Give me five. Okay. Okay, give it to Chico. For you, hindi na kailangan. Oh, Chico, get your kickboard. Yeah, it's like this. Very straight line, okay? Do not turn your arm. Do not turn your arm. Only backward kick like this, and then always straight your arm. Okay? And then you do. Understand? Go! Goggles pa. Pagka-cute naman, Mayumi. Ay, swim ka dito lang, swim. Where are you going down? Bye-bye. 1, 2, 3. Woo! Oo. Wow. Swim. 1, 2, 3. Swim. 1, 2, 3. Go, Chico! Na-enjoy ko kay Chico. Ang mata nakatutok ha. Tatawa ako kay Chico kasi nahilig siya
Akala ko matigas yung ulo niya, pero hindi pala. Naging paborito niya yung swimming at talagang nakikinig siya sa coach. So sabi nga ni coach, enjoy na enjoy din daw siya kay Chico kasi kahit na makulit daw si Chico pag hindi nag-lesson ng swimming, pagdating sa pool talagang sobrang nakikinig siya. Sinisilip ko kasi pag nandyan ako si Calby madaming arte. Nag-iinarte si Calby pag nakikita ako may hindi lalangoy. Pero si Chico sobrang sobrang nakikinig kay coach kaya masaya ako. So exit lang ako guys. Ano daw? Ano daw? So, lalabas lang ako saglit, guys. Ako'y merong babayaran na tiles para sa bahay. Ayan, tara. Let's go. Okay, guys. So, iniwan ko lang saglit yung mga bata para ma-order ko at mabayaran yung tiles para sa bahay kasi napansin ko masyado palang matagal kapag pumunta ka ng isang malaking hardware tapos may binili ka, lalo na yung mga tiles ganun, hahanapin pa nila sa stock room, marami pang i-check, minsan maabutan ka pa ng 2-3 oras, 4 na oras kakaantay, lalo na kung meron nakaantay in front of you. So ang gagawin natin ngayon, babayaran ko siya para bukas ipo-pull out na lang natin. So dito tayo pupunta sa isang malaking hardware na naman. Ayan. So, kailangan nating bilhin ay tiles at ang semento dito din bilhin parts. Ha? Saan? Sa kanto na? Ha? Okay, tiles lang bibilhin natin dito, guys. So, kung ano yung napili natin na tiles, mamaya ipapakita ko. Okay, nandito na tayo, guys. So, pupunta tayo sa tile section. May tiles. Hindi ko lang alam kung nandito yung design na napili ko kasi meron silang 2 branch. So, dito sa isang branch nila, hindi ko alam kung nandito din yung design na kailangan natin. Ang ganda talaga nito. Kahit anong gawin ko, nagagandahan talaga ako nito. Hindi ako makamove on. Maganda tong tiles na to kaso wala nga daw sa stock eh. Hanggang ngayon, pag nakikita ko siya, gustong gusto ko. Sana ba yung tiles na kailangan namin dito? Ay, doon siguro sa kabila. Kasi dito yung size niya is 30 by 60. 30 by 60. Dito tayo sa may mga 50 by 50. 50 by 50 na rap. Ay, maganda to. Parang maganda to ah. Malinis. Maganda siya. Wala, baka mag-change tayo ng design, no? Ibang ano kasi to eh, ibang branch nila so hindi ko alam kung yung kanilang arrangement ng kanilang tiles ay the same pa din. Nagmask ako guys ha kasi ayoko na matakot yung mga tao pag nakita nila na parang binugbog yung itsura ko guys. Binugbog ka ba? Ito maganda din, 119 pesos. Kasi yung unang option natin, magkano nga yun? 118. Parang ganito siya, pero hindi siya ganyan. Ano yun? Madumi tingnan. Sana yung napili ko na tiles? Parang wala dito ah. Parts, may nakita akong maganda din. Ayun oh, sa dulo. Sa may corner. Parang rough naman din. Tingnan mo. Hindi ko lang alam kung nandito yung choice natin sa kabilang shop. Ha? Yan oh. Ang ganda. Ito. Ha? Ha? Eh, maliit ba? 40 by... Saan nga yun? 50 by 50? Check natin dito guys. Ganda ng mga tiles, no? Parang wala. Ba't parang wala dito yung choice natin? Magkaiba ba sila ng stocks?
Ganda. Try ko. Wala dito. May picture ako nun, pero hindi, ano lang, kakatingin ko lang, wala dito eh. Bakit wala? Para siyang ano, saan na yun? Para siyang ganito ang itsura niya, pero, ayun oh. Ito pala, nakita natin, 118. Ito siya. So, eto guys, ang ating napili na design. Final na yan. Ayan. Maganda, sir. Malinis. Ha? Sa garahe. Pwede? Oh, rough lagi. Pwede. 50 by 50. Malinis kasi siya tingnan, guys. Yung iba parang hindi ako nalinisan magtingin. Ayan. So, guys, marami sa inyo ang nakakita. Ano? Kasagsagan na mga comment, balik-balik na alitan dun sa mga comment section ng mga YouTube na ina-upload ko. Hanggang ngayon hindi pa rin po sila natigil. Pero okay lang, walang problema. Alam nyo kung bakit? Dahil ako ay malaki yung bilib ko sa karma. Yes. Kaya ako pag ganto-ganto lang, medyo may mga panahon na talagang nananaig yung galit sa akin, no? Kasi syempre, disappointed ka, hindi ka naman nag-expect na ganun ang mangyayari. Pero okay lang, kasi ako, malaki po yung tiwala ko sa karma. Ever since, karma has really worked in my life and my children's life. And I know lahat ng mga naa-attain namin ng mga anak ko ngayon, it's because of karma. So, ay hindi ko kailangan ng madaming salita na samahan nyo ako guys sa kwento ng buhay ko ever since, lalong-lalo na sa mga solid natin dyan na mga nanonood ng kwento ng aking buhay from the very beginning. Yung medyo nakakalungkot lang is kung sino pa yung hindi talaga nakasunod sa kwento ng buhay ko, yun pa yung madaling mag-judge, madaling magsalita ng tapos, madaling napapaniwala, madaling nakikisakay. So maraming nagsasabi, maraming nagme-message sa akin, ipaliwanag mo to, ipaliwanag mo yan, gaano katotoo. Hindi ko po responsibilidad na sagutin ang kwento na nabubuo sa utak ninyo. Okay po? Kung ano po yung pinipili ninyong paniwalaan, kung ano yung pinipili po ninyong sundan, ano yung pinipili ninyo na sang-ayunan, wala po akong magagawa. At saka alam ko kapag nagsalita ako guys, pag ang tao ay talagang meron talaga silang hidden agenda. Kahit mag-split pa ako sa harapan nyo, may hidden agenda talaga kayo. At sinasabi ko nga sa inyo guys, kasagsagan, merong nag-message sa akin. Ayan, hindi ko nasasabihin ang pangalan. Pero nakita nyo siguro sa comment, na merong nilang nag-message, Iha, huwag ka magpadala sa negativity. Regaluhan ko kayo ng mga bata ng tiles. Oh, diba? Saan ka dyan guys? So may natanggap kami regalo ng mga anak ko na pang tiles sa bahay. Kasi ayan. So anyway, kaya pinapagawa natin yung tiles guys para bago magpasko ay medyo maging okay naman yung harapan ng ating bahay. At syempre, para makabalik na ulit sa pag-swimming yung mga bata. Kasi doon ko lagi nilalagay yung kanilang swimming pool. So ngayon na medyo makalat doon at hindi pa safe para doon sa swimming pool nila na inflatable, hindi ko muna pwedeng mailagay. Pero okay lang naman. Kasi at least meron naman silang bike. So pinapabike ko muna yung mga bata. Okay, babayaran ko muna guys yung napamili natin na grout, tiles, yung semento doon na lang sa kapitbahay bibilhin para hindi na kailangang isakay sa kotse, no? Ng malayo. At ako'y dediretso na dahil yung mga bata tapos na din silang mag-swimming. Tara, let's go. Later. Okay, kasi kailangan pala natin ng ganito guys, rubber mallet. Mallet or malay? Bobo. 225 pesos guys. And then grout. Magkano po lahat? Ang grout natin 145 pesos. Anong kulay yan, parts? Black para sa... okay. So yung black na grout para sa poste natin, yung white para dun sa tiles natin.
Then eto, pampukpok sa masamang espiritu at elemento. Magkano po lahat? Wait lang, ma'am. Laser spray paint. Mura lang 142 pesos. Pwede? Anong kulay? Ah, clear coat. Okay. Clear coat guys para sa tiles. 7,768. Okay, bayaran na tayo guys kasi bawal dito ang utang. Bawal mag-utang dito, miss. May utang, ma'am. Ah, pwede pala may utang. Pwede 1 year. Pwede, credit card. Ay, okay. Credit. Wag na yung home credit. Oy, mahirap magpa-approve sa home credit. Approve naman, basta way quantity. Okay. So, umabot tayo ng 7,000. Ano yung dalon, ma'am? Oh, dali na namin yan. Pwede magkuha ng number kung sino ang assigned, sir. Kulang, ma'am. 6, magkano? 7,780. Ikaw ang tawagan ko? Yan, nanawag ko sa ako. Atala mo number, ma'am. Ikaw ako magbigay ng number or ikaw magbigay ng number mo? Wala lang, ma'am. Tawagan mo. Sure ha, magantay ako bukas ha. Yung ready na to pick up ha. Okay, sige. Pwede niya po mag- So, yung total natin guys, kasama yung tiles ay 7,768 pesos. Tapos, semento na lang 4 na bag. 2,000 pesos yun. Pila yan, ma'am. So, mga 9,000 plus. 9,600. Kita ka sa vlog ni ma'am. 768 ang total natin for the tiling. So, okay na yan guys. Materials, hindi pa kasama yung labor para to sa mga merong gusto na magpagawa ng kanilang bahay ha or parking nila. This is 60 pieces sir, no? 60 pieces na tiles na 50 by 50 ang sukat. Guys, I also wanted to take this opportunity pala kasi hindi ko pa ito nabigyan ng attention talaga this week. Sa lahat ng mga nagsuporta sa mga videos ng mga kapatid ko, si Madam Ten Gibbs at si Madam Sheena. You don't know how much you make them happy, you guys, sa mga comment ninyo. Lalong-lalo na po si Madam Ten Gibbs. Talagang natutuwa po siya sa kanyang bagong kinakaaliwan ngayon, ang bago niyang hobby, ang pagba-vlog. At talaga naman guys, no, kahit na dati nung hindi pa siya nagva-vlog, talagang nagugustuhan niya na mag-save ng memories dahil nga alam mo naman ang kanilang pastime lang talaga minsan pagpagod sila sa pagbebenta, pagtatrabaho ay manood ng TV. So ngayon, yung sarili na nila yung pinapanood nila. And of course si Boss Jerry din. Si Boss Jerry ay natutuwa pag napapanood niyo yung mga travel nila. Kaya ngayon napansin ninyo, talagang pinipilit ni Madam Ten Gibbs na talagang maging updated at maging persistent sa kanyang bagong YouTube channel. Ayun. Tuwang-tuwa siya the other night kasi naka 5,000 subscribers na siya. At tuwang-tuwa din kami para sa kanya. At maraming tao din talaga yung natatawa sa mga banat ni Madam Ten Gibbs. So, sa personal, ganun din talaga siya guys, hindi talaga nalalayo. Kung ano yung nakikita nyo sa kanya, ayan, ganyan din talaga siya sa personal. At natutuwa naman kami, kahit si mama naman ay natutuwa, dahil nga, meron na siyang pinagbabalingan ng another niya na atensyon. Siyempre, hindi din madali maging negosyante guys, no? Ano din, stressful din ba? Pero meron kasing, meron kasing adrenaline rush sa pagnenegosyo, lalo na sa amin kapag medyo malakas yung bentahan, masarap sa feeling. May mga araw din naman na wala kaming benta, pero bawi-bawi lang ba, normal naman kasi yan sa negosyo guys, no? How was your swimming? Yeah. Very good. I'm finished. You're finished? Oh, what are you doing? Gang, To that place in town. For soup. Boys. stay inside saglit. Mom, on Saturday I have school. Ala! Bili lang tayo ng kaning baka guys, pang sabaw. Kasi medyo wala nang pang sabaw sa ref. Hindi ko lang alam kung meron pang karne. Hello! Napay pang sabaw ya. Dito tayo bumibili guys kasi non-pork establishment sila. So merong chuck ribs to 80 per kilo. Rib eye 350 per kilo. Spare ribs at saka T-bone. Alright guys, so hindi ko na nabidyohan yung bakang nabili natin. Pero mura lang pala talaga no yung pagluto ng karne. Siyempre mas mura pag sa bahay natin niluluto kaysa umorder sa labas.
Sa labas, pag bumili ka ng bulalo doon or sabaw na baka, magsisimula ng 300 to 600 pesos. Yung mga malalaking serving. Pero bumili ako ngayon ng 1 kilo guys, 280 pesos ang kilo. Bumaba na siya kasi dati 350 yung kilo. So bumili ako 1 kilo. Ayan, pinape-pressure cook ko lang and then lulutuin ko siya sa nilagang baka na merong bisol. So hindi ko lang alam sa inyo kung sino ang familiar sa bisol, but bisol is basically a family ng gabi. Ayan. Pamilya ni Gabi Valenciano. Ay, Gabi Valenciano ba? Parang hindi si Valenciano, si Gabi. Sino yun? So, yan ang ating ulam na merong pechay para lahat ay malunod sa sabaw ngayong gabi. So, papakuluan ko lang to ng 1 oras and then babalikan natin. Pag nagpakulo ako ng baka, nilalagyan ko ng sibuyas, paminta at asin. Para kahit na first kulo niya pa lang, may lasa na siya. Kasi normally, kapag first kulo, hindi natin lalagyan ng kahit na ano, walang nasa yung karne ng baka. Doon pa naman yung time na nanunuot na talaga. And then, bumili din ako ng konting bone marrow. Ayan. Ilalagay ko to mamaya. Ayokong ilagay ngayon kasi baka mawala yung bone marrow natin. So, ihalo ko na lang siya later, guys. Ayan. So, basically, yes, yun yung presyo ng ating karneng baka ngayon. Good luck. See you mamaya for dinner. Dagdagan ko yung aking dahon guys kasi kulang.